Si Chulmin na nalilito kung papaano niya kukumbinsihin si Suho na sumama sa kanya. Samantala, sa loob ng tore, nakatayo si Suho sa 48th floor. Ang kanyang espada ay tumusok sa lupa habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Ang sistemang nagpahayag na nasakop na niya ang ika-48 palapag. Ipinaalam din ito sa kanya na na-update na ang record para sa Tower of Challenge. Napasulyap si Suho sa notification, pagod ngunit walang humpay, at iniisip kung kailan matatapos ang pagsubok. Pagkatapos ay pinuri ng system ang kanyang mahusay na tagumpay at ginawaran siya ng 5 bonus stat points. Pagbukas ng window ng kanyang status, tinasa ni Suho ang kanyang pag-unlad. Ang kanyang pagod ay panandaliang nawala habang kinukuha niya ang kanyang kasalukuyang mga istatistika. Alam niya na ang pag-abot sa level 39 ay kahanga-hanga, ngunit ang higit na ikinatuwa niya ay ang napakalaking halaga ng pagsira ng mga record. Ang pagtanggap ng 5 bonus stats sa bawat oras ay parang napakabigat, halos parang pag-level up ng pangalawang karakter sa isang laro. Nakita niya itong nakakatuwa pa nga. Walang pag-aalinlangan, inilaan niya ang lahat ng 5 puntos ng bonus sa kanyang magic stat. Nang matapos, tumayo si Suho at hinugot ang kanyang espada mula sa lupa. Ninakaw ang sarili para sa panghuling hamon, tumingin siya sa unahan, nagpa siyang harapin ang anumang nasa kabila. Inanunsyo ng system ang simula ng 49th floor challenge habang bumuhos ang dark energy mula sa napakalaking kristal sa kanyang harapan. Matamang nagmamasid, naghihintay si Suho, bumubulong sa sarili na malapit na silang magkita sa wakas. Nagsimulang magsama-sama ang madilim na enerhiya, unti-unting nabuo. Pagkatapos nabuo ang isang dragon at umungol ito ng malakas, ito ay level 49. Alam niya na ang antas ng dragon ay higit na makatwiran para sa karamihan ng mga naghahamon. Kahit na walang mga katangian ng pureblood dragon, ang draconic lineage nito lamang ang nagbigay ng napakalaking kapangyarihan. Tinanong ni Suho kung talagang dinisenyo ang halimaw na ito para masakop. Sa kabila ng pagkilala sa mga posibilidad, ipinaalala ni Suho sa kanyang sarili ang kanyang layunin. Hindi siya umabot ng ganito para mag-alinlangan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang espada, sinuri niya ang mga galaw ng dragon habang inaayos nito ang paa nito, naghahanda para sa labanan. Parehong manlalaban at hayop na inilunsad pasulong sa parehong oras. Hindi maiiwasan ang kanilang banggaan. Umuungol si Suho sa kanyang determinasyon, na ipinahayag na ibababa niya ang dragon. Sinubukan ng dragon na durugan si Suho gamit ang matatalas nitong kuko, ngunit nagawa niyang umalis sa tamang oras upang maiwasan ito. Nagulat siya sa hindi kapani-paniwalang bilis nito, na namamangha sa kung paanong ang isang napakalaking bagay ay gumagalaw ng napakabilis. Napansin niya tuloy ang kuko ng dragon na naghahanda muli sa paghampas. Sa pagkakataong ito, nag-conjure ito ng malakas na bug zone ng hangin, na natrap siya sa loob ng hatik ng pressure nito. Nang hindi makatakas, huli na napagtanto ni Suho ang panganib. Sa isang iglap, lumalapit ang dragon, ang napakalaking monito ay bumubukas ng malapad upang lumunin siya. Natigilan si Suho sa pagkabigla nang makita ang matatalas at kumikinang nitong mga ngipin, ngunit nabawi sa tamang oras. Hinawakan niya ang ulo nito at iginulong pataas ang katawan, unti-unting umiiwas sa nakakamatay nitong kagat. Pagdating sa tuktok ng ulo ng dragon, napabuntong hininga si Suho, alam niyang halos hindi na siya nakatakas sa kanyang buhay. Nang samantalahin ang sandali,
Itinaas niya ang kanyang espada ng mataas at nilaslas pababa, tinutukan ang ulo ng nilalang. Ang dragon ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong sa sakit at nagsimulang iling ang ulo nito ng marahas, pinalayas si Suho. Siya ay bumagsak sa himpapawid, ngunit pinamamahalaang ligtas na mapunta sa lupa. Mabilis na nagtago si Suho sa likod ng isa sa mga tumataas na malalaking bato, nagpapasalamat sa kanyang matataas na hakbang. Alam niya na kung ang kanyang mga kakayahan ay mas mababa, hindi siya makakaiwas sa pag-atake at malamang na madurage. Sumilip mula sa likod ng mga labi, napagmasdan niya ang dragon na naghahanap sa kanya. Nabanggit ni Suho na kung ang dragon ay naging isang mas mataas na antas, malamang na mahanap siya kaagad. Gayunpaman, kahit na sa kasalukuyang antas nito, ang pisikal na tibay ng dragon ay nagdulot ng malaking problema. Ang mga regular na pag-atake ay walang silbi laban sa gayong kalaban. Napagtanto ni Suho na kailangan niya ng diskarte at mabilis na naalala ang mahinang lugar ng dragon, ang reverse scale, na tinamaan ito ng malaking pinsala. Pinagmasdan niyang mabuti ang dragon, na nangangatuwiran na dahil wala ito sa level 100, malamang na hindi nito maitatago ng husto ang reverse scale nito. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, napansin niya ang isang bahagyang kumikinang na berdeng kristal malapit sa base ng buntot nito. Maagang bantayan siya, nakita niya ang mahina nitong lugar. Paglabas mula sa kanyang pinagtataguan, mabilis na kumilos si Suho, sinipa ang isang kalapit na bato. Tumalon siya sa mas malalaking tipak ng mga labi, ginamit ang mga ito upang tumaas at isara ang distansya sa buntot ng dragon. Pag-abot sa kanyang target, itinutok niya ang kanyang espada sa reverse scale at itinulak ito ng malalim sa kumikinang na kristal. Ang dragon ay nagpakawala ng isang malakas na hiyaw sa sakit, ang buntot nito ay mabilis na humahampas bilang tugon. Mahigpit na kumapit si Suho sa kanyang espada, tumangging bumitaw. Nagbigay ng babala ang system. Ang Tower Dragon ay nagalit matapos ang mahina nitong lugar ay inatake. Sinimulan ng dragon ang pag-indayog ng buntot nito nang may tumataas na intensidad, sinusubukang paalisin si Suho. Mahigpit siyang kumapit, alam niyang hindi madaling magtatapos ang labanan. Habang tumatagal ang laban, mas lalong lumalaban sa kanya ang posibilidad. Sa pagpapasya na kumilos ng mabilis, muling ipinwesto ni Suho ang kanyang pagkakahawak, bahagyang hinayla ang espada bago itinulak ito ng mas malalim sa reverse scale ng buong lakas. Ang dragon ay biglang nagpakawala ng halos magkahiwalay na dagandong. Ang sistema ay naglabas ng isa pang babala. Ginamit ng Tower Dragon ang takot sa dragon. Si Suho ay natigilan, ay isang napakatinding aura ng pangamba at nanlamig ang kanyang katawan nanigas ang kanyang mga kalamnan at hindi tumutugon. Ipinaalam sa kanya ng sistema na siya ay nahulog sa isang estado ng takot, na sinamahan ng auditory hallucinations. Nanginginig ang mga kamay ni Suho habang umiikot sa gulo ang isip niya. Desperado, pinaandar ni Suho ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling, umaasang mapawi ang takot. Gayunpaman, ang sistema ay naghatid ng masamang balita. Ang takot ay isang mataas na antas ng debuff ay hindi maaaring kanselahin. Ang dragon ay nagpakawala ng isa pang nakakabinging sigaw, na itinaas ang buntot nito sa hangin. Nanlaki ang mata ni Suho sa gulat nang mapagtanto niya ang mangyayari. Sa mabilis na pag-iisip, naalala niya ang kanyang subspace na kuta at ipinatawag ang pasukan nito. Nang ang buntot ng dragon ay tumama sa mga haligi, nagawa ni Suho na sumisid sa kaligtasan ng kuta,
na halos nakaiwas sa isang mabagsik na suntok. Sa loob ng fortress, malakas na nataman si Suho sa sahig, nawalan siya ng hangin sa impact, pinilit niyang umupo sa kabila ng nanginginig na katawan. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pag-abot sa kanyang imbentaryo, nakuha niya ang ilang mga potion. Gayunpaman, bago siya makainom ng isa, ang mapang-ipang aura ng dragon ay tumagos kahit sa mga pader ng kuta, nananag sa kanya ng panibagong alon ng takot. Bumagsak siya sa lupa, halos hindi makagalaw. Nangangagat ang kanyang mga ngipin, pinilit ni Suho ang kanyang sarili upang kunin ang isa sa mga Geuma, na nagawang buksan at ubusin ito. Inabisuhan siya ng system na nakakonsumo siya ng purification potion, at agad na nag-activate ang mga epekto nito. Mabilis na ininom ni Suho ang natitirang 2 purification potion, na nag-aangat sa estado ng takot at guni-guni na nakahawak sa kanya. Nakahiga sa sahig sa pagod, hinayaan niya ang kanyang sarili ng isang sandali ng kaluwagan, nagpapasalamat na nakaligtas. Naririnig niya pa rin ang ungol at galit ng dragon sa labas, ngunit ang kaligtasan ng kuta ay nagdulot ng kaginhawaan. Tanging ang mga pinahintulutan niya lamang ang maaaring makapasok, na ginagawang hindi malalampasan ang espasyo para sa dragon. Pagkaupo, inisip ni Suho kung gaano siya kaswerte na nakabili ng mga purification potion sa general market, kahit na hindi niya inaasahang kakailanganin niya ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng kanyang pagbawi, kinilala niya na ang labanan ay nagpapatunay na mas mahirap kaysa sa inaasahan. Napagtanto niya na ang dragon ay natatakot at nagbibigay ng paglaban kahit na matapos na iwaksi, at ang mga spell ng Cura ay hindi epektibo. Kung siya ay umaasa lamang sa pag-urong sa kuta at paggamit ng mga potion sa paglilinis, ang tagumpay ay mananatiling hindi maabot. Desididong humanap ng ibang paraan, itinaas ni Suho ang kanyang kamay at nagsimulang maglabas ng iba't ibang item mula sa kanyang imbentaryo. Napagpasyahan niya na oras na upang isaalang-alang ang mga turo ng baliw na iskolar ng pulverization, isang diskarte na maaaring mag-alok sa kanya ng isang pambihirang tagumpay. Ilang sandali pa, ipinaalam ng system kay Suho na natutunan niya ang isang basic combination formula mula sa isang skill book. Nagpapatawag ng kombinasyong garapon, pinag-isipan ni Suho ang kanyang susunod na hakbang, isang kombinasyong recipe na may ganap na formula. Alam niya, ay garantisadong magtatagumpay, kahit na sa mga pinakasimpleng sangkap. Sa pagsisinungaling ng kanyang imbentaryo, pumili siya ng ilang tila walang kwentang bagay, instrumento ng hindi kilalang magnanakaw, at wallis ng hindi kilalang tagapaglinis. Ang mga item na ito, na kadalasang itinatanggi bilang junk, ay nagtataglay ng nakatagong potensyal. Inilagay ni Suho ang mga ito sa kombinasyong garapon, matamang pinagmamasdan ang pagsisimula nito sa proseso. Naisip niya na kung wala ang kanyang pagsasanay bilang isang iskolar ng pulverization, maaaring hindi niya nakilala ang kanilang halaga. Ang garapon ay nagsimulang gumanti ng mali, na nag-udyok ng isang alerto sa system. Nagtataka si Suho kung ano ang nangyayari sa garapon, ngunit bago pa siya makapag-imbestiga pa ay sumabog na ito. Binati siya ng sistema, na ipinahayag na matagumpay ang kombinasyon. Inanunsyo nito na isang bihirang kayamanan ang nalikha gamit ang pinakamababang antas ng formula, ang unang mumumo, na may markang S dagdag. Ipinaliwanag ng system ang mga ari-arian ng kayamanan. Ang unang mumo ay walang presensya, atensyon, o bakas, ang pinagmulan nito ay nakatali sa mga bagay na dating pagmamay-ari ng mga individual na namuhay ng tahimik,
hindi napapansin. Sa pamamagitan ng proseso ng kombinasyon, ang grado ng kayamanan ay tumaas ng isang antas. Higit pa rito, kapag nilagyan, nagbigay ito ng epektong walang kulay na pag-iisa, isang katangiang grade S, na tinitiyak na ang user ay magkakahalo ng walang putol sa background. Kinuha ni Suho ang unang mumumo, at ipinaalam sa kanya ng system na nakamit niya ang isang makabuluhang tagumpay. Bilang gantimpala, binigyan siya ng system ng 10 bonus stats. Inaasahan niya ang resultang ito, alam na ang matagumpay na pagsasama-sama ng isang item na minarkahan bilang ang una ay magbubunga ng mga istatistika ng bonus. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinagsama niya ang unang mumumo, isang S dagdag, grade item, ay tiyak na samantalahin ang reward na ito. Muli, naisip niya kung gaano kadaya ang mga pribilehiyo ng pagiging regressor. Maaaring ikategorya ang mga item sa maraming paraan, ngunit hinati ng isang klasifikasyon ang mga ito sa una at hindi muna. Gaya ng ipinahiwatig ng termino, ang mga unang item ay ang mga lumalabas sa mundo sa unang pagkakataon, at madalas na nauuri ang mga ito bilang S-grade. Ang unang mumumo, gayunpaman, ay na-rate na S dagdag. Isinasaad ng plus sign na ang item ay alinman sa uri ng paglago, ang kapangyarihan nito na naiimpluwensyahan ng user, o mayroon itong nakatakdang epekto. Sa kaso ng unang mumo, ito ay isang item na uri ng paglago. Inilagay ni Suho ang unang mumumo sa kanyang gitnang daliri, at ipinaalam sa kanya ng sistema na nakatali na siya sa kanya. Ito ang unang pagkakataon niyang magsuot ng S dagdag, grade item, at tiwala siyang magiging napakahalaga nito. Naalala niya kung paano, sa kanyang nakaraang buhay, hindi makuha ang unang hakbang dahil natuklasan na ito ng mad polarization scholar. Ang pagtuklas na iyon ay nagsiwalat ng formula para sa paglikha ng mga item sa paglipat, ngunit sa pagkakataong ito ay nakuha niya ang unang hakbang para sa kanyang sarili. Pagbukas ng window ng kanyang status, nagpasya si Suho na oras na para gisingin ang lalaki ngayong nakakuha na siya ng bonus stats. Sa sandaling lumitaw ang window, naglaan siya ng 4 na puntos sa kanyang magic stat, na dinala ito sa 100. Ang natitirang 6 na puntos ay ibinahagi niya ng pantay-pantay sa pagitan ng lakas at tibay. Inabisuhan siya ng system tungkol sa kanyang pag-unlad, binabati siya ng umabot sa pulang rango ang kanyang magic stat. Nagmarka ito sa unang pagkakataon na nakakuha si Suho ng red tier stat bago umabot sa level 50, na nagpapatunay sa pambihirang bilis ng kanyang paglaki. Nasa sabik, naisip niya kung gaano katagal bago maabot ang purple rank, na nangangailangan ng magic stat na 700. Bagamat makabuluhan ang susunod na paglalakbay, nakadama siya ng kumpiyansa na kung magpapatuloy ang kanyang growth rate sa bilis na ito, maaaring malampasan pa niya ang purple rank. Isang gawaing hindi maisip sa kanyang nakaraang buhay, natapos ang pamamahagi ng kanyang bonus stats. Tumayo si Suho at tinawag ang lumang sibat. Nagmaterial ang sandata sa kanyang harapan, at mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang pagkakahawak. Sa pagtugon sa sibat, ipinahayag niya na oras na para sa paggising nito. Sa pamamagitan ng kanyang magic power, sinimula ni Suho ang pagbibigay ng enerhiya sa sibat. Habang umaalingaw-ngaw ang mahika sa paligid niya, nagsimulang gumalaw ang natutulog na kamalayan ng sibat. Ang pagsipsip ay napakalaki, tulad ng inaasahan niya. Ang sibat ay nagpiesta sa kanyang mahika, at si Suho ay nagtulak sa kanyang sarili na magbigay ng mas maraming kapangyarihan.
Napansin niya ang mga reaksyon at tumitindi at nadobol ang kanyang mga pagsisikap, determinadong makita ang proseso. Pagkatapos ng pagbuhos ng malaking mahiwagang enerhiya, ipinaalam sa kanya ng sistema na ang lumang sibat ay sapat nang naibigay at ang kamalayan nito ay nagsimulang magising. Binati siya ng sistema sa bahagyang nagtagumpay sa paggising sa kamalayan ng sibat. Makalipas ang ilang sandali, na-update ng system ang impormasyon ng sibat. Na-acquired ang ghost spare na may grade A na plus. Ibinaba ni Suho ang dulo ng sibat sa sahig, kumpiyansa itong hinawakan. Nakangiting ibinalita niya na oras na para magsimula ang round 2.